Umawag ang mga labi ni Anika at mariing pinagalitan ng sarili sa isip nang sumikto ang kanyang puso sa sinabi ni Rafael. Nakaka-overwhelm ang intensidad ng titig ng binata. Yun ang dahilan niya kung bakit para may nagliliparan mga paru-paro sa kanyang sikmura. Tumikim siya upang hamigin ang sarili. Kung sa tingin mo, madadala ako sa mga sinasabi mo, nagkakamali ka. Hindi ka pwedeng basta na lamang sumulpot sa buhay ko. Sabihin na nagkakilala tayo noon at na gusto mo ako. Wala tayo sa pelikula. Nasa tunay na buhay tayo. I will not just accept you with open arms even though I can't remember you just because you said you were looking for me all these years. Alam ni Anika na harsh ang kanyang sinasabi. Pero wala sa ibang maisip na paraan para linawin ang sitwasyon kay Rafael. Isa pa, hanggat hindi na nakakausap ang kanyang papa, hindi siya maniniwala sa lalaking ito na nagsinungaling sa kanyang tatay all these years. Dahil ayaw pa niyang harapin na maaari ng maramdaman. Kung maniniwala siya, hindi totoong walang nangyaring makabuluhan sa kanya sa mangbubang ng bura sa kanyang alaala. Samantalang binata sa backrest ng Silya na tila ba pag-aari nito ang buong lugar na iyon at ito ang hari. Pero ang ekspresyon sa mga mata ni Rafael ay malambot. In fact, it was affectionate that it softened her heart a little. Konting-konti na lang. Dahil may sumili na confident ang ngiti sa mga labi ni Rafael na medyo nagpaningkit sa mga mata ni Anika. I know that. Pero may naisip na akong solusyon. Sabi pa nito. Anong solusyon? Duda niyang tanong. Sa dalubang na binata ng tingin ang kanyang mga mata. Hindi mo ako natatandaan. Fine. I'll just make you fall in love with me again. Napakurap si Anika at umuwang ang mga labi. Ilang segundo ang lumipas bago siya nakabawi at pagak na tumawa. Wow! Tiwala ka talaga na may in love ako sa'yo? How come? Muling umangat ang gilid ng mga labi ni Rafael at puno ng kumpiyansang pinag-cross ang mga braso sa dibdib. Lalong humakab sa malapad at matikas itong dibdib ang t-shirt, maging ang muscle sa biceps nito na hindi sobrang maumbok pero parang masarap kapitan ay lumitaw. Bagay na bagay ang magandang pangangatawan ng lalaki sa gwapo nitong mukha. Eye candy, sabi nga ni Lilian. I think you know the answer to your question, sabi ni Rafael, sa tinig na medyo amused. Umangat tuloy sa mukha nito ang kanyang tingin. Hindi din na malayang bumaba pala sa dibdib nito. Kumikislap sa katuwaan ang mga mata ng binata na parang di nakaligtas dito ang paggitig niya sa katawan nito. Nag-init ang kanyang mukha at napatayo. Kalmadong sumunod lamang ang tingin ni Rafael sa pagkilos niya. Tumiib ang mga labi ni Anika at itinaas ang noo. I'm not going to be easy. Pinayabang pa niya ang boses para makabawi sa pagkapahiya. Bahagyang lumawak ang ngiti ni Rafael. Hindi na lamang niya pinansin ang katotohanang may kagagandang lalaki pa pala ito kapag nakangiti. You don't have to worry. I love the thrill of a challenge. It's no longer thrilling when you failed. Pagkatapos ay tumalikod siya dahil siguradong may sasagot na naman si Rafael at ayaw niyang ang binata ang magkaroon ng huling salita sa kanila. Bago siya tuluyang makalayo, ay may palagay pa sa Anika na narinig niya ang mahinang tawa nito. Pero hindi na tinangkang lumingon. Kahit pa nga sa tagong bahagi na kanyang pagkatao, ay gusto niya makita kung anong itsura ni Rafael. Kapag tumatawa, Master Rafael, your mask is breaking. Tahimik na komento ni Alem. Napahinto sa mahinang pagtawa si Rafael at agad na tinakip ang kamao sa bibig. Subalit hindi pa rin niya mapigilan ang pag-angat ng gilid ng mga labi. 8 taon, gano'n na katagal, mula nang tumawa siya. At parehong babae lamang ang nakagawa niyon. No, pareho, pero iba. Ang babaeng kilala niya noon ay sweet, malambing, dreamy, at nakakaaliw tingnan kapag nagkikwento ng mga kung ano-ano. But the woman who walked out on him is different. She's fiery and sassy. Ang mainit at matamis ang ngiti lamang ng babae, ang hindi na iba. Not that the present Anika has smiled at him. That way, he saw her again.
Subalit pinapangako ni Rafael sa sarili. Nangingiti ulit sa kanya ang babae ng ganoon. Looks like it will be a long battle. Mahina na yung usal na nagawa na niyang hamigin ang sarili. Looks like it. Sagot naman ni Alem. Sandaling nag-isip si Rafael bago muling iniangat ang cellphone. Then, I better do my original plan while making her fall for me. I'll call Adrian and I need my laptop. Tumango si Alem at lumabas upang kunin ang kanyang laptop sa sasakyan. Siya naman ay tinawagan si Adrian upang humingi ng schedule. Sa kakilala nitong mapapagkatiwalaang stocks broker. Kung akala ng kanyang ama ay nananakot lamang siya nang sabihin niya, bibitawan ang lahat ng mamanahin niya rito kapag tumanggi pa rin itong tanggapin sa Anika. Then his father was wrong. Seryoso siya roon. Subalit hindi ibig sabihin niyon na maghihirap siya. He's still a Filipino by birth. Ibig sabihin, pwedeng siya magmay-ari ng negosyo sa bansang iyon. But first, he will play the stock market. Bata pa lang siya, ang ginagawa na niya ayon sa UAE kapag may sarili siyang pera na hindi galing sa mga magulang niya. Bago sa kanyang stock market ng Pilipinas, pero katulad nga ng sinabi niya kay Anika, he loves the thrill of a challenge. 3 araw ang matuling lumipas. Tuwing umaga, ay halimbuyak na orchids ang bumubungad kay Anika. Kapag pumapasok siya sa backdoor ng Pinoy Delights Restaurant, ang kanilang opisina ay nagbumukha ng flower shop. At least, yun ang sabi ni Lucio, na kinakatawan na lamang ni Lilian. Ayaw man niya, pero napapangiti siya kapag nakikita ang mga bulaklak. At least, kapag mag-isa lang siya. Palagi rin hinahanap niya ang puting card sa mga basket at bouquet na katulad ng unang beses, pero wala siyang makita. Hindi na sinasamahan ni Rafael ang card ang mga bulaklak. Kapag naman dumarating ang binata araw-araw sa restaurant, ay dumidiretso na kagad ito sa paboritong lamesa na Anika na mukhang inangkin na nito dahil hindi umaalis si Rafael doon hanggang gabi. Nasa opisina siya at inaayos ang mga bagong padalang bulaklak na mapasulap siya sa wall clock. Alas 7 ng umaga. Sa nakaraang mga araw ganong oras, palaging dumarating si Rafael. Maingat ay binaba ni Anika sa lamesa ang isang basket ng orchids at lumabas ang opisina. Pagkatapos ay mabagal at maingat na naglakad siya hanggang sa pader kung saan pwede na matanaw ang mismong restaurant nila. Hindi siya makikita ng mga customer. Nagulat siya na makita. Nakaupo na si Rafael at Alem sa paborito niyang lamesa. May laptop sa harapan ni Rafael at nakatutok ang tingin nito sa screen niyon. Napansin niya, sa mga nakaraang araw ay palaging ganoon ang ginagawa nito. Maghapong nakatutok sa laptop. Trabaho ba iyon? Come to think of it, ano bang trabaho ng lalaking iyon? Saan siya nakatira? At bakit umaga hanggang gabi siya nandito? Pagkatapos mo kasi ang foreigner, pero magaling magtagalog. Bakit hindi na nilalagyan ng card ang mga bulaklak? Bakit wala naman siyang ginagawa kahit sinabi niya sa akin that he will make me fall in love with him? Natigilan si Anika na mapagtanto na bawat araw ay parami ng parami ang kanyang mga tanong tungkol kay Rafael. Hindi na gusto ang kuryosidad na binubuhay nito sa kanya dahil pakaramdam niya. Palapit siya ng palapit sa bingit ng isang bangin at ayaw niyang mahulog. Ma'am Anika, naapektuhan siya at napalong sa isang waiter na hindi niya na malayang nakatayo na pala sa kanyang tabi. Amused na nakangiti sa kanyang lalaki. Sinisili mo ba ang Prince Charming mo? Napadiretso kagad ang tayo si Anika at may wang. Anong Prince Charming ang sinasabi mo? May inginuso ang waiter. Pero hindi naman lumingon sa Anika dahil alam niya kung sino ang tinuturo nito. Yun ang tawag sa kanya ng mga regular nating customer at ang mga babaeng staff. Si Ma'am Lilian ang nagsimula. Sinasabi ko na nga ba? Mukha ba siyang charming sa tingin nilang lahat? I don't think so. At ang Lilian na iyon, sabi niya sa akin nung una, mukha raw siyang goon. Tapos ngayon, naging Prince Charming? Argumento niya. Tumawa ang waiter bago muling nagsalita. Kanina pa siya dumating, pero kahit kape,
Ayaw ni Ho. Noong inaalok ko siya, may hinihinti daw siya na mas gusto niya magbigay sa kanya ng kape. Natigilan siya at muling napalingon sa direksyon ni Rafael. Wala nga nakapatong sa lamesa, maliban sa laptop. Napabuntong hininga siya at ibinalik ang tingin sa waiter. Sige na, ako nang bahala sa kanya. Ngumisi ang waiter at mukhang balak pa mang-alas ka, pero pinalakahan niya ito ng mga mata, kaya hindi tinuloy. Pagkatapos ay nagtungo na lang siya sa kusina upang kumuha ng percolator at 2 tasa ng kape. Anong ginagawa mo, Anika? Hayaan mo ang staff ang gumawa niyan, sabi ni Lucio. Okay lang. Hindi ko pa naman shift sa kusina. Nakangiti niyang sagot bago lumabas ulit. Huminga siya ng malalim at saka naglakad bitbit ang tray ng kape. Palapit kina Rafael. Malayo pa lang siya ay napatingin na sa kanya ang binata. May sumili ng ngiti sa mga labi nito na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ipinilig ni Anika ang ulo upang palisin ang pakaramdam na iyon. Inilapag niya ang 2 tasa sa lamesa at nang akmang tatayo na naman si Alem, ay mabilis siya nagsalita. No, stay seated. It's for that you have to stand up so that I can sit. Pigil niya rito. Sinalina niya ng kape ang 2 tasa. Pagkatapos ay nilapag niya nalagyan ng asukal at creamer bago bumaling kay Rafael na nakasunod ang tingin sa bawat kilos niya. Ayaw mo raw tanggapin ng kape na ibinibigay sa'yo ng staff namin kanina, sabi niya. Ngumiti si Rafael. That's because I know you will bring it to me if I do that. Luminga ang binata at hinatak ng isang silya sa kalapit na lamesa at hinatak patungo sa lamesa na inuukupan nito. Sit down. Sandaling nag-alangan si Anika, pero nang mapatingin na naman siya sa mukha ni Rafael, ay parang may sariling isip na kusang kumilos ang kanyang katawan at saka umupo sa silyang hinatak nito. Inilapag niya ang tray at percolator sa lamesa. Napasulyap siya sa laptop bago muling inaangat ang tingin sa mukha ni Rafael. Nakalive ka ba sa trabaho? Kaya malaya ka nakakatambay sa restaurant namin maghapon? You can say that, sabi naman ni Rafael. Bumaba ang tingin nito sa tasa ng kape bago muling tumingin sa kanya. Pwede bang ikaw maglagay ng asukal at creamer sa kape ko? Umangat na naman ang isang kilay ni Anika, pero tumalima naman. Hindi niya alam kung ano klase ng timpla ang gusto nito. Kaya ang sukat, na palagi na lamang niyang ginagawa sa sarili niyang kape, ang kanyang inilagay. Pagkatapos iyong haluin, ay bahagya pa ng itinulak palapit sa binata ang tasa ng kape. Oh, ayan na. Kinuha ni Rafael ang tasa at sumimsim ng kape. Matagal na niyang napapansin na kahit ang pag-inom ng kape ng binata ay graceful at may finesse. Hindi katulad ng mga normal na tao. Namilog na naman ang mga mata ni Anika at napatitig na naman kay Rafael ng limambot ang ekspresyon ng mukha nito pagkatapos sumigop ng kape. May kumislap na nostalgia sa mga mata nito at tumingin sa kanya. Bakit? Tanong niya. Hindi nagbago ang lasa ng kape na timpla mo, sagot ni Rafael. Natigilan siya at parang may kumukutkot na udyok ng kuryosidad sa kanyang dibdib. Di siya nakatiis at ibinuka ang mga labi. Pinagtitimpla kita ng kape noon? Alanganan niyang tanong. Naging intense ang titig ni Rafael sa kanya. Every day. A shiver ran down her spine because of the way he said that word. Katulad ng nag-iisang pangungusap na isinulat ito sa card, ay malaman ang salitang iyon. Mahabang sandali na magkalapat lamang ang kanilang mga paningin bago si Rafael ang una nagbawi at muling himigup ng kape. Don't you have a day off? Tanong ulit ng binata nang ilapag na ang tasa ng kape sa lamesa. Nabigla siya sa biglang pagbabago nito ng usapan. Pero hindi niya iyon pinahalata. Meron naman. Palitan kami ni Lucio ng off tuwing weekend. Sabado ako, habang siya ay linggo. Natigilan si Rafael. Lucio, who is that? Siya ang partner ko sa restaurant na ito at
At katulad ko, ay chef dito. Palagi mo naiiwang isa sa amin sa kusina para mag-supervise at magluto. Paliwanag ni Anika. Then, you're free this Saturday. Let's go out that day. I want to take you somewhere. I'm sure you will like it there. Baling ni Rafael sa kanya. Umawang ang kanyang mga labi. Inaasahan mo bang papayag ako basta? Sumaryoso ang expression sa mukha ng binata. Anika. Tila hinaluka yung sikmura niya sa paraan ng pag-usalito ng kanyang pangalan. Somewhere, at the very dark part of her mind, something is telling her that there is some deeper meaning behind the way he calls her name. Subalit katulad ng iba pang tungkol kay Rafael, kahit anong gawin niya, ay hindi na mabigyang linaw ang tungkol doon. Itinuon na lamang niya ang tingin sa binata, na bahaging lumambot na ekspresyon ng mga mata, kahit seryoso pa rin ang mukha. Falling in love doesn't mean that only one person should make an effort. Sa'yo ko natutunan iyon, kahit malamang hindi ka aware noon na may naituro ka sa akin. But I changed because you were there. So now, you must get to know me, and I want to get to know you. Ang ikaw ng kasalukuyan, at hindi ang Anika na kakilala ko noon. I am prepared to start from step 1. Yun ang ginagawa ko ngayon. So don't be stubborn, and open your heart a little for me. Could you do that? Malumanay, at hindi inaalis ang tingin sa mga mata niya, na sabi ni Rafael. Hindi agad nakakibo sa Anika. Hindi lang dahil may punto ang binata, kundi dahil sobrang sinseridad na nakikita niya sa mga mata nito. Huminga siya ng malalim at tumango. Okay, sasama ako sa iyo sa Sabado, sabi na lang niya. Umangat ang gilid ng mga labi ni Rafael. Then it's settled. Pinakatitigan niya ang binata. Ibig bang sabihin niyan? Hindi na kita makikita dito ng 2 araw kasi naka-score ka na ng date sa akin eh. Bakit naman hindi ba ako makikita? I plan to go here every day. Kumunot ang kanyang noo. Malapit lang ba ang bahay mo rito? At araw-araw kang pumupunta? Bagyang pumihit paharap sa kanya ang binata. Right now, I'm staying at a hotel a few blocks from her. Right now, pagkatapos, ay namilog ang mga mata ni Anika na may mapagtanto. Wait, ibig sabihin, foreigner ka talaga. As in, hindi ka talaga taga-Pilipinas. Umangat ang kilay ni Rafael. I thought you knew. Hindi ba tinanong mo ako nung una kung kilala ko ang papa mo? Pero akala ko, nakatara ka na rin dito sa Pilipinas sa katulad namin ni Papa. I mean, 8 years na, mula nang umalis kami ng Dubai. Marahang tumango ang binata. Right, it has been 8 years. Tumahip ang dibdib ni Anika. Dalagiba na naman ang tono nito. Pagkatapos ay naalaala pa niya ang sinabi nito sa kanya noong una itong dumating sa kanilang restaurant. 8 years, Anika. For those years, my mind was always filled with thoughts and memories of you. Nag-init ang kanyang mukha at tumikim. Anyway, kung hindi ka talaga taga rito, bakit ang galing mo magtagalog? Dahil lahat ng helper sa lahat ng bahay namin ay puro Pilipino at mabilis ako makapick up ng lengguwahe. I can learn a language just by listening to it. Besides, my mother is a pure Filipina, while my father is half Filipino, 1/4 British, and 1/4 Emirati. Sagot ni Rafael. Kaya pala hindi tugma. Sa moreno nitong balat at itim na buhok, ang light gray ng mga mata ng binata. Halo-halo pala ang dugo na nanalaitay sa katawan nito. Anika finds him more fascinating, and that means a lot considering that she has been fascinated with him since his first came inside the restaurant. Bagay na lamang niya inamin sa kanyang sarili. At ang gawin niya iyon para minawalang alinlangan sa loob niya. Napagtanto ni Anika na walang kabuluhan ang pagpigil niya sa sariling kilalanin si Rafael dahil nainis siya sa hamon nitong paiibigin siya.